Muli po, magandang umaga. Ang inyong lingkod, si Chef Roy. Sabado po ng 6:30 AM. Ayan po ay June 22. Ay, maulan po pero maambon na, mahina po, hindi naman malakas. Kagigising na po ng inyong lingkod. Ito po yung nakasanayan ko po, coffee cold black. Sabi po nila sobrang lakas doon ito. Masama daw kung sunod-sunod. Pero bago po ako maligo, nakadalawa po akong kape. Minsan tatlo pa nga. Hindi po mapigil eh. Yun po ang nakasanayan na. Kahit walang tinapay, basta may kape. Shout out po kay dito sa Bulihan, Malolos, Bulacan. Kay Kuyang. Ano ba pangalan ni Kuyang? Sa Facebook po niya, Mambo Robles, shout out sa si Kin, DJ namin dito sa Dels, at yung electrician namin dito na magaling ha, si Louie Arsiga, si John Flores, ay mga dito yan pala madalas sa Dels na mga kaibigan natin. Si Obet, ano apelido ni Obet, nakalimutan ko, driver po ng van dito. Yung boss ko sa Dels po, mayroong rintahan ng mga van. Pwede po kayong magrenta kung mayroon po kayong outing or pangalayo po, Baguio, ganon, Pagudpod. Shout out din kay sabitan si Mamerto Sebastian. Sa Liang naman, Malolos Liang, ay si Ernesto Gaspar at ang kanyang pamilya. Shout out, magandang umaga. Ang Hilis naman po si paring Mario David, paring Dodge Borja, si paring Andy Aurelio, at saka Rod Ramos ng Hilis, Asinyero family sa side ng mother ng mga anak ko. Yung iba ngayon tulog pa. At siyempre po sa Cebu, shout out sa mga kamag-anak ko dyan, mga pinsan ko, lalo mga pinsan ko, Tokiro family, Tokiro clan, Zambrana family, at saka mga kaibigan ko dyan, Yosoris, Kamiging, Pakira, Roylan, Amurado, Taliedo, at saka mga Tumakmol, Timplado family, si Pangkoy Timplado, ayun, pangalan yun ng papa niya, Pangkoy Timplado, si Gregorio yata yun, Gregorio, ang shout out kay Gregorio Timplado ng Cebu. Shout out din sa lahat ng nanonood ng video ito. Magandang umaga, lahat kayo. Patuloy na ingatan ng Diyos. May babasahin po ako para sa inyo sa umaga ito. Nakasanayan ko na po ito. Talagang hobby ko na po ito. Total, nagpupost ako ng video, nangumusta ako sa mga kaibigan ko. Bago ako magbasa ng Bible, kinukuha ko yung attention ninyo. Kinukuha ko shout out, patuloy kayong ingatan ng Diyos. Lahat ng nanonood ng video ito, kahit hindi ko na shout out, pakinggan po natin. May babasahin ako sa unang Pedro 4:18. Pakinggan po natin ha. Unang Pedro 4:18. Ganito po ang nakasulat. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Ito po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umaga ito. Salamat sa Diyos. Mensahe po ng Diyos. Pero binasa ng inyong lingkod, tao na makasalanan, ang inyong lingkod nagbasa. So maliwanag po dito na pinagkalooban ako ng Diyos ng kakayanan na magbasa at paliwanag po yan. Hindi ko po sa sarili lang yan, kundi kaloob ng Diyos yan sa magitan ng banal na Espiritu na nanguna sa akin para ihatid po sa inyo ang salitang yon. Yung pong sinasabi po dito na kung ang tao matuwid ay napakahirap maligtas,
ano pa kaya ang taong makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Yung pong taong makasalanan po at hindi kumikilala sa Diyos, matik po yun, di ba? Mahirap maligtas. Pero bakit po dinamay po dito ni Pedro yung taong matuwid? Ano po ibig sabihin noon? Malinaw po yun na kung ang taong matuwid daw, napakahirap pa kamo. Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano pa kaya yung taong makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Parang wala itang lusot yung tao. Matuwid na nga, mahirap pa maligtas. Bible po yan, ha? Yung salita ng Diyos yan. O, si Pedro ang sumulat, pero utos ng Diyos kay Pedro na isulat. At sa ngayon po naman, sa panahon natin, binasa ng inyong lingkod. Ang paliwanag po dyan ng inyong lingkod, pakinggan niyo mabuti. Yung tao matuwid, bakit napakahirap maligtas? At yung taong makasalanan na hindi kumikilala sa Diyos, hindi na natin po kailangang pagbulay-bulayan. Talagang mahirap maligtas yun. Kasi makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. At ito pong taong matuwid po, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, bakit po sinasabi yan ni Pedro? Kasi po, ganito po, paliwanag yung lingkod, makinig yung mabuti. Palagi pong pinaulit-ulit sabihin ng lingkod na kahit na wala kang bisyo, okay? Wala kang bisyo, wala kang inaaway na tao, wala kang inaapakan na tao, wala kang dinadaya, wala kang ginugulangan, wala kang ninanakawan. Magaling kang makisama, mabait ka sa kapwa mo, matulungin pa. Okay, napakaganda naman noon. At mabuti kang ama, mabuti kang asawa, mapagmahal sa kapwa, nandun ito lahat. Pero minsan may ganun tao, kaibigan ko, niyaya ng inyong lingkod na tayo mag-Bible study, makinig sa salita ng Diyos. At tuwing linggo naman, kailangan mayroon kang church na sa aaniban at nandoon ka pulong at pagsamba, pagpupuri sa Diyos. Pero ang pagsamba, oras-oras yan, araw-araw. Yung pong paglinggo, uri ng pagsamba yun. Sinagot pa naman ako na syempre hindi na kailangan dahil mabait naman ako, wala naman akong taong nagabiyado, wala akong ninakawan, tulad ng sinabi ko. Yun po, kasama ka roon sa kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas. Kasi nga, hindi po tayo maguguluhan, ha? Kasi po, hindi ka sumasamba kay Jesus. Sumasamba ka sa bibig lang. Akala mo lang yon counted, pero not counted. Kumbaga sa basketball, tumira ka nga, pero nagta-traveling naman, not counted. Oh, mabait na. Ikwento ko po sa iyo ang isang taong talagang hanga-hanga. Gininto ko na sa inyo noon. May isang taong na lahat ng bisyo sa kanya. Alam po natin yon. Basta lahat ng bisyo, noong unang pambabae, tinitiis siya ng kanyang pamilya. Paglalasing, lahat, pandaraya sa kapwa. Nung inalis po niya lahat ng bisyo ngayon, wala na siyang babae. Masaya na kanyang pamilya, pangunahing masaya ang kanyang asawa. Kaya lang po siya pala tumigil sa bisyo dahil gusto makaipon. Okay? Gustong bumilib sa kanya ang lahat ng nakapaligid, mga bayaw niya at mga hipag, biyanan, kaibigan, mga kamag-anak niya. Bumilib na nga lahat dahil sobrang bait na niya at mapagmahal na pinagilingkuran na niya ang kanyang pamilya. Hanap buhay, bahay. Hanap buhay, bahay. Pero hindi po pinangaral niya sa tahanan niya kung sino si Jesus. Paano niya pangaral? Siya man hindi niya alam at ayaw niya alamin. Pag may lumapit sa kanya, binaliwala niya. Pag may narinig siya na salita ng Diyos, binaliwala niya. Yun po ang sinasabi dito na kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas. Yun po, hindi po sapat na matuwid lang. Pero ang kaligtasan po, kailangan ding matuwid. Hindi po yung na alam mo yun na si Jesus ang daan at ang buhay, ang daan para makarating ka sa langit. Kung alam mo yon at doon kagabi,
doon ka natulog sa kabit mo. Tapos panay punta mo sa casino, kung ano-anong mga mandaraya ka, manglamang ka sa kapwa, magnanakaw. Wala rin. Di ba? Kaya magka-partner po 'yon. Matino ka, matuwid ka, at sumasampalataya ka sa Diyos. At kumikilala ka kung sino si Jesus. Si Jesus lang talaga. Hindi ka sumasamba sa rebulto. Matino ka nga. Ibabait ka nga. Lumuluhod ka naman sa rebulto. Wala din. Yun po ay kasama doon sa sinasabi ni Pedro na kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas. Yun pong, gaano pa kaya ang masama at hindi kumikilala sa Diyos. Yung masama at hindi kumikilala sa Diyos, huwag na natin intindihin yun. Talagang hindi maligtas yun. Matik. Di ba? Pero yung matuwid, bakit sinabi ni Pedro na mahirap maligtas? Mahirap maligtas matuwid kung pilosopo. Number 1 pilosopo po na matuwid. Ganito. Pag niyaya mo ng makinig sa salita ng Diyos, ayaw. Dahil siya daw matino. Ayun. Pilosopo na yun. Number 1 pilosopo. Hindi pa po pwede yun. Kailangan matuwid ka na. Kasi nga, yung matuwid po, yun ang susi ng kaligtasan. Anduro ka na, hawak ng susi. Pero si Jesus ang daan. Okay? Hawak mo na yung susi. Matuwid ka na eh. Hindi mo ginamit. Hindi mo ginamit para mabuksan ang daan. Para makadaan ka papunta sa kaharian ng langit. Binabagit ko lang yung langit. Bakit ba binabagit ng langit? Siyempre po, pag namatay po tayo kasi, kung ilang taon tayo dito sa lupa, wala nang hangganan yun eh. Milyong-milyong taon na yun yung ipagpalit ba natin yun? Impyerno. Impyerno po, hindi kay init lang ng apoy ang mga naranasan natin. Hindi lang. Kundi mga pagsisisi. Nung nasa lupa ako, bakit hindi ako tumalima? May narinig na akong salita ng Diyos. Hindi ko pinansin. Ini-small ko dahil batino daw ako. Ganon, etc. Yun po, hindi lang po init ang maranasan doon sa impyerno, kundi mga pagsisisi pa. Muli pang yung lingkod, lahat ng nanonood ng video ito, patuloy ng ingatan ng Diyos.